Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ng ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi po ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tandaan mo ang iyong mali upang ikaw ay matuto, pero tandaan mo rin ang tama para ikaw ay lumago. Minsan po ay nakakalimot tayo. Siguro sa pagdaan na rin ng mga taon o panahon, madalas tayong nakakalimot. Ano ang mga dalas nating nakakalimutan? Susi. Ano pa? Salamin. Diba? Madalas po yan. Pangalan. Nakakalimutan po natin yan. Gamit. Makakalimutan natin yan. Sa pagdaan ng panahon. Ano po? Kahapon, nagpunta po sa isang pilgrimage yung ating mga personnel dito sa ating simbahan. Sila ay nagpilgrimage sa Pampanga. No? Pero nung nakarating sila sa Pampanga, mga bandang alas 7:30 o alas 8 ng umaga, may nalimutan po sila. Hulaan niyo kung sino nalimutan nila. Ako. Habang sila ay naghihintay magmimisa doon sa Pampanga, sa isang simbahan, sa unang simbahan na kanilang dinalaw, napagtanto nila, wala ako. Actually, hindi sila nakalimot. Ako yung hindi nagising. Pero ang totoo po niyan, meron talaga tayong may nalilimutan. Pero ano ba dapat nating gawin? Dapat po dun sa ating mga pagkakamali, dapat nating alalahanin. May mga pagkakamali po tayo. Dapat ba nating basta na lang
isantabi yung mga pagkakamali natin o ibaon natin sa limot yung ating mga pagkakamali? Hindi. Kasi alam po natin, ang karunungan po natin ay umusbong mula sa mga pagkakamali natin. Ang ating mga alam sa ngayon kung papaano magmaniobra sa buhay, papaano harapin ang mga hamon sa buhay, yung kaalaman natin dito, yan po ay nagmula doon sa maraming pagkakamali na ating naranasan nung nakaraang panahon. Kaya ang sinasabi natin, alalahanin natin ang ating mga mali para tayo ay matuto. Pero din dapat tayong alalahanin. Ano yung dapat nating alalahanin? Yung mga tama. Yung mga tama. Kasi sabi nga nila, sa siyam na iyong ginawang tama, ang natatandaan ng tao, yung isang mali. Di ba? Kailangan meron tayong kakayahan na balikan, alalahanin, maalala yung mga tama na nangyari sa buhay natin. Ano problema ng mga alagad, ng mga disipulo sa Ebanghelyo? Ang nalimutan po nila kasi na alalahanin na si Jesus Nazareno ay nagpakita na ng ilang mga himala sa kanila. Kaya nung iisa lamang yung tinapay na nabaon nila sa paglalayag sa bangka, ay parang tila ay pinanghihinaan ng loob. Nanghihinayang sila. Bakit pa natin nakalimutan? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Wala ba kayong mga mata na inyong dapat gamitin na makakita? Mga tainga na dapat sana ay gagamitin ninyo upang kayo ay makarinig? Hindi nyo ba naaalala? Ayan. Nung pakainin ko yung 5,000, mayroon lamang 7 tinapay. Pinakain ko yung 7,000, mayroon lamang 4 na tinapay. Na mayroong sobra-sobra pa. Hindi nyo ba naalala yung mga tama, yung mga mabuti na nangyari sa inyo, na inyong nasaksihan, na inyong naranasan? Hindi nyo ba maalala yung mga tama sa buhay ninyo? Kaya ano sabi natin? Kung taalalahanin natin ang ating mga mali para tayo ay matuto, kailangang alalahanin din natin ang ating tama para patuloy natin itong magawa. Para tayo ay lumago. Let us remember the right things, the correct things na ginawa natin sa buhay para ito ay maipagpatuloy natin. Kaya sino nga ba ang mga taong may malalakas at matitibay na pananampalataya sa Diyos? Sino yung mga tao na sinasabi natin, naku, napakalakas ng faith ng taong iyan? Sino yon? Yung ba yung palabasa? Siguro, pero hindi. Sila ba yung matatalino? Siguro, pero hindi rin siguro. Ang mga tao na may malalakas na pananampalataya sa Diyos, yung mga tao na mayroong malaking pag-asa sa buhay, kahit ano harapin nila, ito yung mga tao na laging naaalala yung mga tama na nangyari sa buhay nila, yung mga himala na ginawa ng Diyos sa kanila, yung kabutihan na kanilang natanggap mula sa Diyos. Sa puntong ito, tatanungin ko po kayo, ano yung 3 bagay sa buhay ninyo na tama, na marahil nalilimutan na natin lagi? Ano yung 3 bagay sa buhay mo ngayon na nangyari nung nakaraan, pero tama, na dapat mong ipaalala sa sarili mo ngayon?